Yun, so kamusta po mga kababayan, no? So pag-usapan ngayon natin itong kagaguhan na naman po ni Sarah. Na kung magsalita, akala mo naman ang galing-galing. Oo. Na in the first place, sumalabas po talaga na baliw si Sarah. Kayo ba naniniwala ba kayong baliw si Sarah? Kaya na, sa 200 po na nanonood ngayon, ang tagal na po natin inihingi kay Sarah yung kanyang psychotest. Pero bakit nang inaalok niya drug test na wala namang may gusto? Parang tanga lang eh, no? Sarah, nasan yung psychotest mo? Meron ako ditong drug test. Pwede ba yun? Gago eh, no? Tinan nyo to, bagong kagaguhan ni Sarah. Oh. Tinan nyo to. Sana ba yun? Ito. Yan. Okay. So sabi niya dito, no? Sara Duterte calls out Lisa Marcos for attending party during Tino. Oo. So ngayon, kasi nung nung November 6 mga kababayan, ito na nga po yung nananalasa na nga po yung bagyong Tino dito. Especially nga po sa Cebu. Yun nga lang mga kababayan, ang reklamo ngayon ng mga bobong mga DDS, bakit daw po nagpa-party si Lisa Marcos? In the first place, mga walang yang tong mga to, no, tanga-tanga ka talaga, Sarah. Puta, party na nga lang, di mo pa alam ibig sabihin. Puta, paano ka naging abogado kung party na nga lang, di mo alam kung ano ba yung ibig sabihin ng party. Magkaiba po yung party sa book launching. Oh, ngayon, tinanggay natin to. No, actually, hindi naman siya tinago eh. Oh, sabi ni Sarah dito, Vice President Sara Duterte on Tuesday slammed Malacanang over a party held during the wake of Typhoon Tinos. International name Sara Duterte Baliw. Onslaught which was attended by onslaught. Okay. Which was attended by First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito yan, no? Ito yan. Hindi naman tinago eh. Tinago ba? Pinost pa nga sa Facebook eh. O sabi ni First Lady Lisa Marcos, book launch of Philippine First Ladies Portraits. Goldenberg Mansion. November 6. Tinago ba? At mga kababayan, hindi po ito party. Book launching po ito. Tingnan nyo to. Di ba si ano to? Unang-una. Si First Lady Lisa Marcos. Sino yung kasama niya? Di ko kilala. Pero ito, tingnan nyo to. Kilala nyo yan? Si ano to, di ba? Si Loy? Si Loy ba yan? Tama ba? Si Loy o si Meng? Si Meng Ramos. Si Loy, di ba? Si Loy yung si to. Takero. Bopol nga si Sarah. Bopol nga! Bopol! Tama, di ba? Si ano to, di ba? Si Loy? So, First Lady po kasi ito. Para to sa mga First Lady. Si Loy Ejercito nga, di ba? Palibhasa kasi si Digong, walang First Lady. Si Digong meron first kabit. Malamang baka naiinggit. Baka naiinggit na si Sarah. Kasi pinag-uusapan dito First Lady. Si Digong walang First Lady, meron lang first kabit. Dapat sinabi mo na lang yung totoo. No? Bakit hindi nyo in-invite si Hanilet? Ano pa gusto ni Sarah? Kasama si Hanilet dito? Puta, mga First Lady ito, hindi ito mga first kabit. Isipin niyo yan, ha? Dapat nga, proud na si Hanilet eh. Siya po yung nag-iisang first kabit ng Pilipinas. Dapat proud si Hanilet dito. Kita mo, nabubukod tangi kang first kabit. So tinan niyo to, ha? So yan. Party ba yan? Si Madam Imelda. Anong party dito? Party ba yan? Book launching tawag dito eh. Book launching yan eh. Ewan ko ba? Kasi ito atin na ninyo, no? Ang tagal din po kasi nating hindi nagkaroon ng First Lady. Napansin niyo ba 'yon? Sino ba yung huling First Lady natin? Bukod kay Lisa Marcos. Di ba si Loy? Si Loy na, di ba? Panahon pa ni Erap. Kasi si unang-una,
pangalan nito, si Gloria, wala tayong first lady nun. First gentleman, meron. Oo. Di ba? Tapos si Pinoy, wala rin tayong first lady nun. Kasi nga, binata si Pinoy. Parang si Banat Boy. Oo. Binata sa social media, may asawa pag walang camera. De, joke lang nga. O tapos, si Noynoy single, di ba? Oo. Tapos, si Digong, first kabit! Ang sarap sabihin kasi, no? Putang na, first kabit! Di ba? Di ba namumukod tanging first kabit? Oo. So, ayun na po, ang pinahuling first lady nga po natin, si Loy. Kaya malamang, kaya hindi po makarelate itong si Sara. Kasi wala nga pong first kabit. Di ba? Inubo tuloy ako. Sige kayo, risigaw mo pa. Hindi nakakaasar eh. Puta party na nga lang, hindi pa alam ibig sabihin. Book launching party daw. Alam nyo kung sinong pinakabaliw talaga dito? Ito po yung kabaliwan dito. Ito po yung party talaga. Ito yung party. Ayan ang party. Oh, kita mo naman yan. Vice Presidente ka, magsasot ka ng ganyan. Ayan ang party. Oh. Tignan mo naman yung tsura na yan. Kita mo? Oh, kita mo ha, sa sobrang dami po ng kamot sa tiyan ni Sara, sa laki po ng bilbil niya, tinakpan niya pa. Di ba? Oh. Tignan mo yan, no? Saan ka nakakita na nagpa-party ka, tapos nagpa-costume party ka, sumali ka pa. Gago nga, di ba? Tignan mo naman. Hindi pa nakatakip po yung puso, tinakpan niya. May parang tela na nakatakip, di ba? Tama, di ba? May nakatakip na tela eh. Oh. Ito po yung party ng katangahan. Ito po yung party ng kababawan. O, di ba? Tingnan nyo naman. Oh. Ito po yung sinasabi ni Sara na party. Oh, Christmas party po ito. Alam ko Christmas party yan eh. Nagpa-costume tingnan ninyo ha. Oh, Office of the Vice President. Nagpa-party. Nagpa-Christmas party. Nagpa-costume party. Pagkatapos sumali. Buti sana kung bagay, hindi naman bagay. Oh, ito yung party. Kasama pa yung tanga-tangang Giselle Sanchez, isa pang tanga din yan. Oh. So alam niyo yung sa pang-party, ito pa. Oh, yan oh. Puta, ito na may itsura na yan oh. Oh, gawain ba ng Vice Presidente po yan? Hindi nga. Para sa inyo. Domboy yata, poser. Uy, ito ha. Ito, chismis lang naman to, no? Hindi ko naman sinasabing confirm. Chismis lang naman. Di ba? Na si Sara po talaga AC/DC. Alam nyo, wala namang problema, no? Kung AC/DC po, pero syempre, napag-uusapan po natin yun eh. So, alam nyo ba ibig sabihin na AC/DC? Pwede sa boy, pwede sa girl. Oo. So, may bali-balita nga na itong si Sara, girlfriend niya raw po itong si Zulaika. Si Zulaika, malaking puwet, di ba? Kaya malamang may bali-balita lang naman yun, hindi pa naman confirm. Oo. Siyempre may asawa siya, di ba? Si Mans. Oo. Pero, kaya yun. Sabi niyo kasi Tibo eh. May nag-comment, Tibo daw ba si Sara, di ba? Parang, at least you get the point. So, tignan nyo naman. Alam nyo, mula nung nagsuot po si Sara ng ganyan, kumalat na po yung chismis na may putok daw si Sara. Oh, ewan ko lang ha. Di ba? Nabalitaan nyo, sige, ito, 312 tayo. Sino yung nakabalita sa inyo sa social media na si Sara Duterte may putok? O, press 1. Yung nabalitaan nyo sa iba. Sa ibang mga vlogger, sa mga post, sa Facebook, sa Twitter, no? Na si Sara Duterte may putok. Oh, dyan po yun eh. Mula po nung sinuot niya po, kita ko, ako di ko gawa-gawa yan ha. Oh, yan di ba? Di ba? May putok daw po si Sara. Oh, lumabas po yung issue na may putok si Sara nung sinuot niya po itong Snow White po na yan. Malamang pinagpawisan kasi nga baka hindi kasya.
kasi ang alam ko kasi, si Snow White payat. Di ba si Snow White sexy po yun, di ba? O, malamang pinilit niyo po yung costume ni Snow White, nagpawisan, nangamoy putok. O, di ba? Di bali-balita lang naman yun, ha? Hindi ko sinabing confirm, pero yun lang. Putok sa buday. Pero by the way, mga kababayan, ang point natin dito, wala namang problemang batikusin si First Lady Lisa Marcos. Ito seryoso to ha, seryoso na. Walang problema po na batikusin si First Lady. Tinotolerate po natin yan. Wala rin pong problema na batikusin yung presidente. Tinotolerate din po natin yan. Pero pag ganyang klase pagbabatikos na parang tanga lang, parang namang, Diyos ko naman, hindi wala man lang kautak-utak, no? Parang, hindi man lang pinag-isipan. Di ba? Kunwari kung sasabihin naman nila na, ay, bakit wala pa nakukulong? Ayan, siguro legit. Pwede na sabihin, bakit wala pa? So, sasagutin natin. Di ba? O kaya, sabihin naman nila, ay, may mga kulang sa, may mga kulang sa mga priorities ni PBBM. O kasi ganito yan. At least may point. Pero sasagutin natin yun. Pero pag ganito, na party naman na hindi naman party, kaya pantangan naman ito. Sana kung babatikos naman po sana yung mahihirapan naman po kami sagutin. Ang naniniwala lang naman dito, Duterte lang naman, mga DDS lang naman eh. Nakagalit ang mukha. Akala ko yung putok eh. So yan na, so bakit hindi po daw makancel ang passport ni Saldico? Para makancel po yung passport ni Saldico, ang magka-cancel po niyan DFA. Oo. At syempre, may proseso po yan, dapat may kaso na. Wala pang kaso eh. Yan, mga ganyan, di ba? Sabi ni Makmak, yan, maganda yan. Ito yung mga tanong na may sense. Bakit hindi pa kinakancel yung passport ni Saldico? Hindi yung katulad ng gano'n na party-party, bangag-bangag, droga-droga. What is yan, di ba? May sense yung tanong. Kung bakit hindi pa nakakancel. At least masasagot natin. Pwede natin i-research po yun. Pero pagkakaalam ko lang ito biglaan lang to. Pagkakaalam ko lang, pwede natin ikumpara si Saldico kay Arnie Tevez. Ganon. Di ba? Na na-cancel yung passport dahil may kaso. Wala pang kaso si Saldico eh. Ayun, pwede mong sabihin sa akin ngayon, bakit ang bagal? So bahala sila dun. Di ba? Hindi naman ako nababagalan sa ICI, pero proseso po yan. Pero sana madaliin. Oo. Sana ganon. Oo. So yun. Sinagot na ni PBBM kanino kung bakit hindi pa makancel. Di ba?